Maligayang pagbabalik sa Good Morning Boss. Ngayon naman, alamin na naman natin ang latest sa bagong programa ng Department of Education, ang K-12 system. Yan ang dala na kwento natin ni JC Tejano at ni Lulu Lapis sa K-12 Kaalaman. Kumusta mga boss? Ako si JC at kasama ko naman ang best friend ko sa school na si Lulu. Ako si Lulu. Baon namin ni Lulu ang 3 minutong siksik ng kaalaman tungkol sa K-12 program. Na bahagi ng Philippine Development Plan o PDP. Ilang linggo na lang Lulu at bakasyon na at tuwing magsasara ang klase, ano nga bang inaantay ng mga boss natin? Siyempre, JC, walang iba kundi ang report card. Tumpak! Pero paano nga ba nagbibigay ng marka si teacher sa kanyang mga mag-aaral? Yan ang sabay-sabay nating aalamin ngayong umaga, Lulu. Ayon sa DepEd Order Number 73, may 5 antas ng pagtatasa o level of assessment para malaman kung may natutunan ba ang mga estudyante sa mga aralin ni teacher. Una ay, kaalaman na katumbas ay 15%. Tumutukoy ito sa impormasyong natututunan ng bata mula sa mga araling tinalakay ng guro. Masusukat ang kaalaman sa pamamagitan ng bigay ng maiikling pagsusulit, pwedeng multiple choice, matching type, o tama o mali. Gamitin nating halimbawa ang araling panlipunan. Bayang Magiliw ang pambansang awit ng Pilipinas. Tama o mali? Mali, dahil ang tamang sagot ay lupang hinirang. Sumunod na antas, Lulu, ng pagtatasa ay ang proseso o kakayahan na katumbas ay 25%. Tumutukoy ito sa kakayahan ng mga batang ma-interpret ang kanyang natutunan sa iba't ibang paraan. Gaya na lang ng paggawa ng diagram para maipakita ang life cycle ng isang paru-paro. Ang ikatlong antas naman ng pagtatasa, Lulu, ay ang pag-unawa na katumbas ay 30%. Tumutukoy naman ito sa kakayahan ng batang ipaliwanag ang paksang natutunan. Gamitin nating halimbawa ang vocabulary sa subject na English. Lulu, use library in a sentence. I go to the library every day to study and read my book. Mahusay, Lulu. Ang panghuli at ika-4 na antas ng pagtatasa ay produkto o pagganap na katumbas ay %. Tumutukoy naman ito sa husay ng batang gamitin ang mga natutunan nito sa pamamagitan ng paggawa ng mga eksperimento, proyekto, dula-dulaan at iba pa. Parang yung pagdadissect ng palaka upang mapag-aralan ang iba't ibang bahagi ng katawan nito? Oo, Lulu, okay na halimbawa yan para sa subject na biology. At yan mga boss, ang 4 na antas ng pagtatasa para malaman kung natututo ba sa mga aralin ang mga estudyante. Kaalaman, proseso o kakayahan, pag-unawa at produkto o pagganap. Para sa mas marami pang kaalaman tungkol sa K-12, sundan kami ni Lulu tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Dito lamang sa Good Morning Boss. At kung gusto ninyong balikan ang aming past episodes, bisitahin lang ang aming YouTube channel. Ako si Lulu. At ako naman si JC Tejano para sa K-12 Kaalaman. Paalam! Maraming salamat sa iyo, JC Tejano. Tiyak nga na marami na namang natutunan ng mga updates ang lahat ng mga boss natin hinggil nga dyan sa K-12 na polisiya ng DepEd.